Bago ang lahat, nilabas na ang secret weapon ng Lakers, si Bronny James, unang father and son assist sa buong NBA history. Si Luka naman nakakuha na ng ika-16 technical dahil sa ginawa nitong sa Sir Williams. Nabigyan kasi sila ng double technical pero dadaanin lang din sa gandang lalaki na babawiin lang din ng NBA kapag nag-protest yung Lakers. Pero kung hindi rin bawiin ng NBA yung ika-16 technical ni Luka, butaw lang din naman yung mga kalaban nila next game, Wizards. Pero kapag tinalo sila nun, sila ang butaw. Magiging pangalawang homecoming sana ni Anthony Davis this season sa Win Angeles. Another 40-point game kay Luka versus naman sa Brooklyn Nets. Nagulat pa yung mga commentator nang biglang dumepensa itong si Luka. Shutdown agad yung player ng Nets. Meron ng 15 game na total itong si Luka na merong 40 or more points. Pero mas marami pa rin yung technical niya. Ayun lang. Ito rin yung pangatlong season ni Luka na meron siyang 30 or more points na average. 2023, 24 at ngayong 2026 season. Si Luka merong in-between season. Ito yung after na magandang taon, ang susunod doon babagsak. At yung standing niya step by step pa. Nag-playoffs, nag-conference finals, tapos finals at under doon ng in-between season. Gaya ng 2019, ang rookie season niyan, hindi siya nakapag-playoffs. Ng 2020, pumasok. 2021, nalaglag ulit kontra naman sa Clippers. 2022, nag-conference finals. 2023, hindi nakapag-playoffs. 2024, umabot ng NBA finals. Sa 2025 naman, na-trade na first round pa ng Minnesota. Lakers in 5 daw eh. At 2026, ito yung after ng in-between season ni Luka. Kung susundan ng pattern, ito yung best time ulit ni Luka na tumaas sa playoffs or makaabot ng finals based sa pattern. Dahil kung pagbabasihan din yung pattern, yung next year, nasa losing end ulit siya. Ito ang pang-12 straight game ni Luka na mayroon siyang 30 or more points. Ang stretch na to katulad ng kay Embiid dati noong 2023 nung manalo siya ng MVP over kay Jokic. Sa post-game interview, sinabi ni Luka na habang ginagalingan niya, bumababa naman siya sa ranking sa MVP. Nagkakadikdikan ngayon sa botohan para sa MVP. Pero itong si Luka, initsapuera. Sinabi ng isang media personality, hindi nila iboboto si Luka para sa MVP. Dahil di umano, half-court player lang si Luka. Ibibigay nila yung boto nila kay Jaylen Brown at kay SGA ngayong season. Dalawang veteranong media personality ang nagsabi noon sa isang podcast. Kine-question din nila yung defense ni Luka na virtually makikita namang hindi defensive player si Luka pero in stats nag-improve naman kumpara last season. Sa technicality, si Luka ang most hated player sa media side pero sa mga referee ang kaaway niya. Tinatawag din si Luka ng iba ngayon na villain pero most likely anti-hero si Luka. Hindi kasi tulad ni LeBron at ni Kevin Durant dati na lumipat ng team si Luka kundi inilipat ng team nang hindi niya alam. Ang nilipatan niya pang team ay yung isa sa pinakasikat sa NBA tapos nagdo-dominate pa siya. Ang pinag-ugatan di umano kaya hindi nagustuhan ng media itong si Luka dahil sa mga antics niya. Ganon talaga ang mga pogi, reklamador. Tinawag din si Luka na one-way player dahil sa kanyang defense. Kaya din siguro nangangampan niya itong si Wemby na kumuha ng boto dahil bukang alam niya na hindi iboboto talaga si Luka ng ibang media personality. Ang kailangan kasi makuha ang boto ay yung first at second vote mula sa media para silang iraranking sa botohan. Kapag nakuha kasi ni Wemby at least yung number 2, malaki yung chance siyang tumaas sa MVP ranking. So ang naglalaban kasi SGA at Nikola Jokic. Sila yung first at second vote. Pero kapag nakuha ni Wemby yung at least 2 or 3 votes sa mga media personality, at least nasa 100 ata yun, malaki yung chance niyang makasulot pa kung makakakuha siya ng at least 5 first place vote. Dahil sa sinabi ng veteran media personality na hindi nila iboboto si Luka, yun ay para sa first at second, SGA at Jaylen Brown yung iboboto nila. Kahit si Redick noong 2024, hindi niya binoto si Luka bilang number 1, binoto lang niya bilang number 2. Nasa 27 years old na rin kasi si Luka, ito yung average age na nagcha-champion na superstar ngayon. Sa tenure pa ni Luka, back-to-back successful season ang meron sa kanya kahit pa nag-struggle nung una. Gamit kasi niya heliocentric system. Ito yung basta andun si Luka, paligiran lang siya ng tamang role player, makakapasok siya ng mataas sa playoffs or kaya kahit umabot ng finals.
Hindi niya kailangan magbuo ng super team. Ngayong season, second year na running for third seed ulit ang Lakers under kay Luka. Ang comparison pa ng rate niya or usage rate, pinakamalapit kay Jordan na umabot pa ng finals, kulang na lang championship. Isa pa doon, pinagmumukha daw kasing masama nitong si Luka si SGA na paborito ng mga meron. Nakikriticize kasi si SGA pagdating sa free throws. Mas marami na kasing free throw si Luka kumpara kay SGA na pangatlo sa leaderboard. Ang pangalawa kasi dito kay Luka, yung Timo Luka na si Deni Avdija ng Portland. Sumagot na rin kasi si SGA na kaya di umano nagagalit yung mga fans sa free throws niya kasi tinatalo lang nila yung kanilang team. Lagi kasing binabantayan yung mga free throws niya ngayon. Kaso si SGA meron ng rights na magsalita dahil MVP at champion na siya.